Grabe mga banateros, no? Ang tindi nung ginawa kay former Congressman Mike Defensor. Biruin mo, pati yung dalawang anak niya idinamay sa kaso. Anong alam nun? No? Ganyan katindi ho ngayon kapag ikaw ay alam nilang hindi ka nila kayang hawakan sa leeg, hindi ka nila kakampi, yari ka. Kung ano-anong kaso ang ang ibabato sa iyo. Kaya sa totoo lang talaga alam nyo, hindi sa gusto kong makasuhan, pero nakaka-proud na alam mo yon na tipong maipagmamalaki ko or maipagmamalaki ng lahat ng lumalaban ngayon sa korupsyon. Katulad nila Mike Defensor, Senator Robin, Senator Alan Peter Cayetano, yung mga vlogger, especially to Banateros, Bisdaqueros, sila Sas, sila Joey, sila Alvin. So lahat ng mga taong or kahit vlogger, lahat ng mga kilalang personalidad na lumalaban sa korupsyon, na ginigipit ng gobyerno ngayon, ng administrasyon ngayon, talagang matatawag na nakakabilib, no? Katulad na lang yan, hindi alam naman na natin na si Senator Senator si former Congressman Mike Defensor, alam naman natin, kilala natin yan, at kahit papaano may pera din yan. Hindi katulad natin ng mga ordinaryong Pilipino lang. Kaming mga banateros hindi talaga maililibel kay katulad nila Senator Marcoleta, Mike Defensor, Alan Peter Cayetano, Senator Bato, Senator Robin. So hindi kami dyan dahil kilala talaga yung mga yan at binoto ng taong bayan talaga at gusto ng taong bayan yan. So talagang tatatak sa history sa kaisipan ng bawat Pilipino na itong mga taong to ay kaya nakasuhan, kaya makukulong, or kaya makakasuhan dahil sa pinaglalaban nila. At yun? Yun nga yung paglaban sa corruption. Nagsimula lang naman lahat ito, itong ginagawa kay former Congressman Mike Defensor, dahil sa pagsama niya sa 18 Marines, or isa din siya sa lumalaban sa corruption ngayon. Ang pinagtataka ko lang, pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos noon na sabihin sa kanya, ilahad sa kanya, isumbong sa kanya yung korupsyon na makikita natin, 'di ba? So yung ginagawa nila Senator Bato, Alan Peter Cayetano, Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta, at iba pa, kaming mga banateros, bisdaqueros, lahat ng mga vloggers na lumalaban sa korupsyon ngayon, nagsusumbong parang ganun na nagsusumbong lamang kami, naglalahad kami ng mga impormasyon na mapatungkol sa mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Bakit pinag-iinitan kami? Katulad ko, pinag-iinitan ako ni Tukmol nung nakaraan, di ba? Oo, ni Tukmol. Kilala mo si Tukmol, basta pag letter T ang Tukmol talaga yan. So, pinag-initan ako dahil ako'y nagtanong lang ako about dun sa post ni Attorney Baligod, pero nagalit sa akin. So binura ko naman na yun, no? At bahala na siya kung anong gagawin niya. Ngayon, sobra akong nanggigigil na kung sino pa yung mga taong lumalaban sa korupsyon, katulad ni Mike Defensor, sila pa yung mga ginigipit at pinapahirapan ngayon. Pati pamilya damay na. Ang malapit dito, bakit hinahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga taong lumalaban sa korupsyon, na sabi mismo niya sa bunganga niya na magsumbong, ipaalam sa kanya kung sino yung nakikitang nangungurap. Ngayon, may 18 Marines, may Gutesa, may Mike Defensor at iba pa, mga vloggers na nagsasabing ganito ganyan. Bakit hinahayaan mo na gipitin sila?
Tsaka yung about doon sa KTV or ano bang aliwan yon na ibinibintang kay Mike Defensor, wala naman halos may pakitang ebidensya na pagmamayari niya talaga yon. 'Di ba? So, grabe, sobrang lupit na ngayon. So, ibig sabihin, dahil hinahayaan lang ni Marcos Jr. nagipitin, kasuhan, walang yain yung mga taong lumalaban sa korupsyon, ibig sabihin pabor si Marcos Jr. sa nangyayaring korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas kasi halatado na talagang alam mo yun na parang gusto niya na mawala lahat ng mga taong lumalaban sa korupsyon sa bansang Pilipinas. Ganun ba yun? So mga banateros, may naalala ko na isang pahayag or interview o sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay tumawag sa kanya at nanghihingi ng pabor. At ngayon ay napag-uusapan yung about kay Mary Grace Piatos. So merong mga lumabas noon na mga balita na itong Mary Grace Piatos ay si Lisa Araneta Marcos. Meron ding lumabas na itong si Mary Grace Piatos ay kilala ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, ang nangyayari, may mga bali-balita ngayon. Di umano ulit, ha? Baka ano na naman yung isipin ng iba dyan. Di umano ay may kukunin or may in-hire, may gustong kunin na isang tao na magpapanggap na Mary Grace Piatos para idiin si Vice President Sara Duterte. Di umano. Nako, sino kayang taong ito na gagamitin or pagpapanggapin na Mary Grace Piatos? At ano nga ba sino nga ba etong si Mary Grace Piatos? May napanood ako na isang interview kay Attorney Batu na may posibilidad na kaya patuloy na hinahanap at tinutukoy kung sino itong Mary Grace Piatos na to, dahil ito ay may posibilidad na siya ay patayin na lamang kapag nakilala siya. Kasi nga ang confidential fund na yan ay ginagamit kadalasan yan sa mga katulad niyan, yung mga nakawan sa gobyerno, no? So ikaw ang magsusuplong. Ikaw ang mag-iimbestiga kung ano yung mga kilos nila, ano yung galaw nito. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section pag nagkamali ako about sa pagkakaintindi ko kung saan ginagastos ang confidential funds. So kasi dyan kasi nalaman din ni BP Sara at ng kampo ng Office of the Vice President na merong laptop scam etong si Saldico. So sa pamamagitan niyan ng confidential fund. So naisip ko na baka ginagamit yung confidential fund na yan dahil sa mga katulad niyan, yung mga korupsyon, mga terorista, mga planong, alam mo yun, yung mga delikadong plano na gagawin sa gobyerno. So kadalasan ata dyan ginagawa yan. So ngayon napaisip ako, yung sinabi dati ni BP Sara na tumawag si First Lady Lisa Araneta Marcos at may voice call, may video call, may video record, hindi ko matukoy kung gano'n ang pagkakasabi, kailan kaya din natin makikita yun? Kailan kaya natin mapapanood? At anong kinalaman ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa issue ni Vice President Sara Duterte at dito kay Mary Grace Piatos? Parang may naaamoy akong malansa. Bakit kaya? Sino kaya si Mary Grace Piatos na yan? So eto mga banateros, yung dating sheriff na sinapak ni BP Sara Duterte ay di ba naglabas na ng statement na hindi daw siya titistigo, hindi daw siya mayangialam sa political war or kung anong away politika na nagaganap ngayon sa bansang Pilipinas. So ayaw niya daw tumistigo. Ngayon, may nangyayari at medyo nakakatakot ito. Dahil parang
sa pilitan na gagawing testigo etong si Abe Andres laban kay Vice President Sara Duterte. Aba nako. Oh, grabe. Ito, basahin natin ha. Sabi ni Adjong, no? Ni Congressman Adjong. Ito ay balita sa ArcLight News. Adjong, iginiit na hindi si ex-sheriff Abe Andres kundi ang impeachment court ang magpapasya. Aba, bakit? Iginiit ng House Speaker ng House Impeachment Spokesperson na si Representative Sia Alonto Adyong na ang Senate Impeachment Court at hindi si dating Davao City Sheriff Abe Andres ang magpapasya kung kakailanganin ng kanyang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ni Adjong ay kasunod ng public announcement ni Andres na wag na siyang idamay sa partisan political matters matapos siyang maisama sa listahan ng mga posibleng testigo ng House prosecution. Ayon kay Adjong, ang impeachment court ay hindi niya isang particular partisanong proseso, kundi isang mekanismong itinakda ng konstitusyon upang panagutin ng mga impeachable officials. So ano to, parang excuse me, ang mangyayari dito sa pilitan, kung ayaw ni Abe Andres na magtestigo, pipilitin siya. Aba, hindi ko alam kung gaano katotoo to pero mga banateros, kayo ba sa mga may alam sa batas diyan, no? Ako'y magtatanong, tama ba to? Ito ba hindi ba labag to sa batas? Hindi ba ito labag sa konstitusyon na yung taong tumatanggi na magtestigo ay pipilitin para lang mapabagsak or para lang idiin ng isang tao. Halimbawa, may isang testigo na sabihin na natin, sige, may hidwaan sila pero ayaw niyang makialam dahil gusto niya ng katahimikan. Tsaka siguro nagkapatawaran naman na si VP Sara Duterte at etong si Abe Andres at ang tagal-tagal na nun. Ilang taon na halos na lumipas yung issue na yan na sinuntok ni VP Sara yan. Siguro nagkabati na yan dalawa ngayon. Ang ginagawa mukhang pipilitin etong si Abe Andres na magtestigo laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, ano bang nangyayari ngayon? Sa pilitan na lang talaga lahat Talagang matindi na yung pangangailangan nila para lang mapabagsak si VP Sara Duterte. So kayo mga banateros, anong may kukomento nyo? Naku mga banateros, eto, may isa tayong balita. Etong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay gagamitin para pagtakpan ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. So bakit ba, Jay? Bakit gagamitin? Anong ebidensya mo? Ano ang tawag dito? Ano ang ipapakita mo sa aming ebidensya? Bakit gagamitin? Ito, basahin natin May babasahin ako sa inyo. Ito ay post ng Masang Pilipino. Ang balita ngayon at ng ArcLight News. At iba pa. Posible naman na mag-fake news itong mga to dahil malalaking pages to, no? So basahin natin Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng umabot hanggang sa susunod na taon ayon kay Senate President Gatchalian. Maaaring umabot hanggang Pebrero 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magsisimula ito ngayong Hulyo ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa tansya namin mga 7 to 8 months ang impeachment trial kung mag-uumpisa tayo ng July. Baka next February na tayo matapos ani ni Gatchalian.
Dahil sa mga inaasahan haba ng paglilitis, sinabi niya ang pinag-aaralan ng Senado ang mga posibleng hakbang upang mabilis ang proseso ng hindi naapektuhan ng pagiging patas na impeachment proceeding. Dalawa to mga banateros, mga kabiyaya. Una-una, mapagtatakpan nila yung korupsyon na nangyayari. So, pupokus lang sila ng pupokus sa impeachment ni BP Sara Duterte. Tapos, pagdating ng 2027, dahil malapit na nga ang eleksyon, doon nila kakanain si BP Sara. Para hindi na nga nila ito makalaban, para wala nang, alam nyo na yun, wala nang tatalo sa kanila, wala nang sasagabal sa kanilang mga plano. So yan po ang nakikita ko dito, no? At ang malupit pa dito, tingnan nyo, ang bilis, ang tagal ng proseso. Talagang sa madaling salita, ngayon pa lang pinamumukha na ho sa atin ng Gatchalian Black or ng BBM Senator na talagang aabot to ng ilang buwan. At talagang pinamumukha nila sa atin na yan lang ang gagawin ng Senado. Para hindi rin maimbestigahan yung flood control scam, popokus sila sa impeachment. Para hindi mapag-usapan yung ibang nakawan na nangyayari sa gobyerno, popokus sila sa impeachment. So, puro lang impeachment ng impeachment na paulit-ulit. Na alam naman natin na wala namang nilabag na batas or wala namang nilabag na si BP Sara Duterte na para i-impeach siya dahil kung usapang confidential fund lang naman, may di hamak na mas malaki ang confidential fund ng Office of the President na nagkakahalaga ng 4.5 billion. Billion, ha? Samantalang etong kay BP Sara ay 125 million ang kanilang sinusumbat. At dahil nga dyan sa 125 million na yan, dyan nalaman yung laptop scam ni Saldico. Yan. So, mas napakinabangan yung 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte kaysa sa 4.45 billion pesos na confidential fund ng Office of the President. Ang tanong, saan kaya napupunta yung ganyang kalaking confidential fund ng Pangulo? At bakit hindi rin siya iniimbestigahan at wala man lang nag-i-impeach sa kanya? Kasi kung basihan lamang ay ang confidential fund dahil di umano may nilabag daw na batas si BP Sara. Bakit ayaw simulan ng investigasyon laban kay Marcos Jr. din? 'Di ba? So dito pa lang talagang mga banateros, talagang obvious na talagang ginagago nila ang taong bayan. Papahabain nila ng papahabain ang usaping impeachment para matabunan yung ibang mga dapat imbestigahan ng Senado. Grabe, no? Ang lupit nyo talaga. Ngayon pa lang, ang prosecution, nag-create na sila ng optics, Admar. Di ba? Klaro masyado yung ginagawa na optics na para gisingin ulit yung nakalimutan na pangyayari and condition the mind of the people. Magaling talaga ito sila manipulate ng mind ng mga tao. Kung sheriff ba, pwede ba siyang tumanggi? Halimbawa, kasi hihilingin siya na maging witness. Pwede ba siyang tumanggi? Ayaw niya maging witness at lumahok dito sa impeachment? Well, yes, but he will be subpoenaed. Baka hingian ng order of arrest for that testifying, no? But at the end of the day, if he goes to court and says that I do not want to speak, hindi nila mapipilit. No. Pero yung to appear kasi, if he has a subpoena ad testificandum, yung subpoena to testify, he cannot defy that order. But yung mag-oppose witness stand and doesn't want to talk about it, that is his right. Okay, iba po yung pag-appear to be a witness, pero kung magsalita at ayaw niya magsalita, that's another thing. Opo. Kung ganito po yung kanilang logic po, attorney, bakit hindi rin po ipatawag na lang ng House Prosecution dito naman sa patungkol kay Mary Grace Piatos na may kaugnayan dun sa sheriff din, yung ibang mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng intelligence fund o di kaya yung non-confidential funds, kung paano din nila ginamit. Kasi sa pagkakaalam natin, kaya ganito yung naging patakaran, kasi hindi basta-basta na naibubulgar yung pangalan. Sa pangalan pa nga, confidential fund. Attorney, ano masasabi mo?
That is how I like the way you think kasi, Admar. Ha? Tama yan. Now, if they want to be gusto nila irrelevant na mga bagay, hindi mag-irrelevant na tayong lahat. Kaya nga, we cannot do that. Actually, unfortunately, as much as we want to. Why? Because they are not part of the proceedings. And the prosecution is attempting to do that, no? But, that will not be allowed. And that will be objectionable. Because those are matters na nangyari po na hindi naman siya vice president, no? So, tama yung observation mo. Sige, ganun. Sige, ganun pala. Sabihin ng defense, sige, ipatawag ko lahat yung may mga confidential, yung si chief ng AFP, si BPM, ipatawag ko as witness ko, something like that. Di ba magulo na, di ba? Irrelevant. So, kaya nga meron tayong rule wherein the rule on relevancy of a certain evidence. Now, the Senate Impeachment Court is given the authority as the presiding officers to rule upon its allowance or disallowance. So, ibig sabihin, hindi yan pwede. Wala naman yung kasali yan eh. Ano ba purpose ninyo? Kasi normally kasi pag magpapresent ka na witness, sasabihin mo yun doon sa Senate Impeachment Court. No? Hindi normally, that is the rule talaga na, Your Honor, the testimony of the witness is being offered to prove the following. Number one, that the Vice President has a tendency to do this, etc. Any comment, the defense, Your Honor, what is the relevance of this testimony of this person when in fact the issue is about the threat and everything, and in fact we haven't offered evidence of good faith on the part of the defense. And now they are proving immediately a bad faith. Para mga technical terms na lang yun, no? But, of course, I think the Senate Impeachment Court, I believe, no, hindi talaga yan siya ipatetestify kasi wala man niyang connection. However, ngayon pa lang, ang prosecution, nag-create na sila ng optics, Admar. Di ba? Klaro masyado yung ginagawa na optics na para gisingin ulit yung nakalimutan na pangyayari and condition the mind of the people. Magaling talaga ito sila manipulate ng mind ng mga tao. Opo. Doon naman po sa issue po ng mga resibo na nasa box na hindi pa alam kung ano talaga yung laman o datos noon. Maaari ba gawing ebidensya kahit hindi mo alam kung ano yung laman doon? At maaari bang ipagpilitan sa clerk of court pa lamang na gagawin ko tong ebidensya, pamamarkahan ko ito sa kabila po ng may mga batas ukol nga po dito, attorney? Hindi po. Actually, the only forum that could have it opened, it would be the impeachment court because it will be stated on the level of the clerk, no, to open it. I would think that that would not be allowable kasi the contents of which should have been known later on at the time to the impeachment proceedings. Now, whether it is favorable sa kanila o hindi, yun ang kuyaw, ayun ang delikado. It's because maybe if it is indeed damaging, tapos sabihin, hindi na namin ipipresent ito kasi damaging pala. O, di ba? Ay, yun ang problema kapag sanay kayo sa tinatawag na fishing expedition. Opo. Dito naman po sa ito bang petisyon sa Korte Suprema ay nananatiling buhay at maaari pa rin na magpatigil dito sa impeachment proceeding na ngayon ay nasa Senado na? Okay. Magandang tanong na naman yan. Kasi may pending petition nga, no? Yan yung actions ng COJ. Doon sa the time na they conducted mini trial and hanggang ngayon hindi pa na-rule upon. Now, alam mo, there are matters na I am keeping my mouth shut sana, pero I want to say na it is possible kasi na before mag-conduct ng trial proper, it is possible that those matters that number one, yung grounds for dismissal, yung motions to dismiss by the presented by the defense should be ruled upon first, no? Which can be ruled without even presenting evidence, no? And side that, pwede rin ko sabihin ng impeachment court dahil merong pending na petition to determine the validity of the proceedings at the Commission on Justice level is antay natin kasi relying on the case of Duterte versus House of Representatives, yung
first case no na dismiss yung mga impeachment cases against BP Inday is that the Supreme Court kasi said that pag void po yung proceedings doon sa Committee on Justice, void ang void ang articles of impeachment, that there is no basis for the Senate court to assume jurisdiction kasi wala kang pwedeng i-hear kapag void. No? So I think that the defense here is questioning the evidence that were obtained by the Committee on Justice at the time that they conducted the alleged mini trial, no? Kasi marami po silang mga evidence doon na nag-gather at na-acquire at dinagdag na hindi po kasali doon sa articles of sa impeachment complaint kasi nagdagdag at nagkuha, no? Although di na justify ng prosecution na dapat yun because necessary in order to know, no? But ang on the part naman din kasi ng defense, sinasabi, hindi, dapat kasi yung nag-akusa, yung mga complainants should have provided that a long time ago or attach it already on the impeachment complaints. Kasi kung hindi na-attach yan, tapos kayo ang nagkukuha niyan, then therefore, it is clearly na ang role ng Committee on Justice that time, accusatorial na. Hindi na investigative, no? Hindi na investigatorial. No? So, ibig sabihin, that can be objected na parang sila na ang complainant, which is, that's why, yung proceedings nila as well as the evidence obtained, additional evidence obtained, are all tainted and therefore inadmissible in evidence. Kung inadmissible po sila at yun ang basis sa articles of impeachment, void ang articles of impeachment, then therefore, the Senate Impeachment Court should not take cognizance of these articles of impeachment. Parang ganon, no? Yun ang naintindihan ko na possible na mangyayari. Opo, huli na lamang po para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Bakit Yes. po, o ano ba ang dahilan kung bakit 2/3 ang napili ng mga framers ng 1987 Constitution para ma-convict yung isang ini-impeach at bakit hindi ginamit nila yung majority of all members ng mga senador at kailangan ang super majority, attorney? Because the framers know na it is possible na i-abuse po itong pong impeachment proceedings because remember that it is not only legal but political. But if the purpose is really to remove a impeachable official by reason of political affiliations or that he or she is a political enemy, that is where the Constitution protects, no? Kailangan ng super majority vote na 2/3, no, of these all members of the Senate. Take note that kaya po yan talaga meron tayong impeachment proceeding that is reserved for offenses or sins or crimes that is so culpable that you cannot imagine that that particular person could have done it and therefore she should be removed in office. These impeachment proceedings could not be used as a tool for political persecution. That is why they need a protection from the Constitution. That is why the supermajority of 2/3 votes is there to place so that this will not be used as a tool for political persecution. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros